Hi! Kumusta mga higala? Ito na naman po ang inyong lola. Tagal po tayong hindi may nasundan lang nito yung naglakad-lakad ako habang papunta doon sa bilihan. Tapos yung nakapag video ng konti. Maganda ang feedback kasi mabilis ang maraming views na mabilis talaga, tapos nakakuha ng commercial na pagka 100 views na yata sa video, parang may mga commercial na, pero di pa naman yun counted. Kaya lang thankful ako. Ibig sabihin yung aking in-upload ay may konting laman, may essence kasi maraming nanonood, ganun. Ngayon ito walang kaugnayan to dito sa pagtitindahan namin, walang kainan sa mga paninda o ano. Ito'y pahapyaw ko lang ba kasi napagtanto ko na lahat talaga tayo, pag sabi nga ng tatay ko, kapag ang tao hindi pa mamatay ng maaga, matanda. Kaya lahat tayo tatanda kung hindi tayo nga, sabi nga pag hindi pa oras. Ngayon napagtanto ko dahil ako'y tumawag sa aking mother, sa aking nanay noong isang araw. Kinumusta ko siya, tapos medyo mahina na ang kanyang pandinig, kaya kailangan anuhan mo, lakasan mo pag makipag-usap ka sa kanya. Sabi ko, kumusta ka na? Ang sagot niya ganito, ito, nag-antay-antay na lang kung kailan ako kukunin. Naantay ko na lang. Kumbaga, antay na lang niya yung oras, tapos inaantay ko rin yung tawag mo kasi alam ko naman pag tumatawag ka, maski pa paano may pinapadala kaming ang niya, kunti, humina man yung padala, pero basta meron, hindi na zero. Naisip ko ba dahil nung kabataan ng nanay ko, ito naikwento ko lang sa inyo, hindi to pagsumbat, nasusumbatan ko yung makinabang ng husto nung malakas pa siya, dahil kami naman lahat makinabang ng husto dahil wala kami kung hindi niya kami niluwal. Marami po kami, hindi kayo nagtatanong, marami po kami. Kaya lang yun nga naisip ko dahil dun sa na may nabasa ako sa post ba sa FB na parang pahaging na ang isang anak ay ang isang ina ay kayang alagaan ang napakaraming anak, pero ang isang anak hindi nila kayang alagaan ang nag-iisang ina. Parang binaligtad lang ganun. Ito kasing nanay ko talaga nung siya'y kalakasan pa, ito hindi ko to ina-address dun sa mga in general to. Please, wag niyo pong masamain na parinig ako, magpahagi. Ito'y inano ko lang na tayong mga anak talaga, na di ako, na na rin ako malapit na rin ako mag 60. Bliss din ako, masasabi kong bliss kami, kasi yung mga anak ko, sa kabila ng hindi ako ganun ka mga stricta talaga ako sa pagpapalaki sa kanila, yung disiplina ko, sabi nga ako kasi ay martial law baby, parang na-apply ko dun sa kanila. Kaya pero naman naging maganda rin naman ang mga buhay nila dun dahil sa ginawa kong yun, na grabe ang pagkahigpit ko sa totoo lang. Ngayon excuse me may bibili. Sandali lang babalik ako. Ilang kubra? Isa lang po. Ano pa? Saka, dalawa pong Republic Baby. Okay. Soda. Saka isang kubra. Okay? Bigyan kita ng malamig. Pag may buti kami doon, pag nagawi ka ulit, ilagay mo para pag maka-order kami, hindi kami dalhin mo na to? Dalhin na ganyan? Tapos, hindi, lagyan mo dito. Tapos,
Yun lang. Okay. Ganito ang kwentahin muna natin. 17 plus 20 plus 27 minus 100. 63 sukli mo. Thank you. Thank you. Ah. Pagtanto ko ba? Ito ikwento lang, kumbaga na ano ko lang, na muni-muni ko na yung nanay ko nung siya'y kabataan pa, lahat kami sabihin na nating ano, hindi niya pinagdadamutan. Lahat talaga kami to the max ang ano niya, bigay niya, tulong niya sa amin. Wala siyang pinipili. Tapos siya, masasabi ko ring naging maayos din ang ano niya sa mga magulang niya kasi pagka pumupunta siya doon, talagang pinaglilinis niya, pinaglalaba, pinapakain. Siguro kaya ngayon, yung siya'y ngayon matanda na rin na, ganyan na, mga 86 years old na siya. May mga anak din umano sa kanya. Kasi kung kapatid ng babae, yun ang kasama niya doon, yun talagang nag-alaga sa kanya kasi alagain na rin talaga siya. Nakadayaper na, ganun-ganun, mga ganun. Tapos may isa kong ate din akong pipi na matanda na rin na mga 63 years old. Ano na po, pero malakas pa naman kaya lang talagang wala ding anak yun. May mga pamangkin naman siyang inalaga na ano na. Pero kaisa-isa din talagang pinagbili ng tatay ko na sakali kung wala na daw sila sa mundo, wag daw pabayaan yung kapatid kong pipi kasi walang pamilya. Yun, sana. Kaya sana yung mga pamangkin na pero lahat din kami inasikaso ng ate ko na yun dahil talagang paat kamay yun ng mga magulang ko. Hanggang ngayon, paat kamay siya ng nanay ko kasi malakas pa naman yun. Tapos, pagtanto ko na hanggat tayo mga magulang, hindi natin kayang tiisin yung ating mga anak. Kumbaga, yung nanay ko, wala na kahuli-hulihang singkong duling sa bulsa. Basta may lumain kahit kami nung may mga pamilya na, may mga anak na, may mga apo na siya at lahat, siya pa rin yung nagpakailalim. Talagang hindi siya nakinig nung na sinasabihan siya doon dati ng ano niya kasi naghanap buhay din siya noon. Parito, siya, parito, ganito. Pinagsabihan siya ng busing nila na huwag kayong masyado magpapauto sa mga anak nyo, lalo na mga pamilyado na yan. Dahil oras na kayo'y matanda na o kaya nakaratay na kayo sa higaan. Ewan ko lang kung may isa sa mga yan na pupunta at alagaan kayo. Magtabi kayo ng pera sa bangko. Yun ang nakita ko doon sa nanay ko na hindi nila ginawa yun. Basta hindi siya naniwala. Hindi siya nakikinig kahit anong sabi ng ano na. Magtabi po kayo ng pera nang. Huwag po kayong ubos-ubos biyaya dyan sa mga anak nyo, lalo na mga pamilya doon. O di, tingnan mo ano nang nangyari nung dumating ng panahon. Lalo na, hindi na rin natin maalis na pag magsipag-asawa na. Mga in-laws, yung mga anak na babae o mga anak na lalaki, magsipag-asawa gano'n. Maiiba na po. Hindi na po talaga natin maasahan na gano'n ang attitude ng anak natin. Kasi meron na rin po siyang pamilya, ang priority, pakikisamahan niya pati yung kanyang asawa, ang kanyang mga anak. Gano'n lagi yun. Kaya tayo sanang mga anak na lang din ang lalo na kung pursoso kang anak, ikaw mismo naghanap buhay, nandun naman talaga yung mag-usap kayo mag-asawa na gano'n-gano'n. Pero sana kagaya ngayon na nandiyan na, parang naantig ako doon sa sinabi ng nanay ko na ito, nag-aantay na lang ako ng tawag, ng ibang tawag, bukod doon sa tawag ko rin na yun, nag-aantay doon siyang tawag ko pag pinapalag, pero nag-aantay na lang ako
kung kailan ako kukunin ng sa itaas. O di ba? Kasi nung minsan pag nagpakasyon ako gustong gusto kung maanong parte ng pagdadalo ko pagsimba, yung humili ng pare na umano talaga sa isip ko, yung tumimo sa isip ko, yung sabi niya na itong mga anak natin pagpunta ng mga ibang lugar, mga Manila, kung saan halos hindi na nakalala sa mga matatanda dito na hindi man lang pero katakot-takot na porma, pa-picture dito, pa-picture doon, kung saan nakarating. Hindi naalala yung mga matatanda. Tapos pag mabalita ang patay na, saka pag uwi, napakalakas pa naman makangoy-ngoy. Talagang halos palitan na yung patay. Ang sabi ng pare, pasensya na po kayo, ang sarap sakalin o ganun daw yung arte ng isang anak, saka gagamit ng nilabas ang pera, saka bibidyo-bidyo, kung anong mga wala na, todo ka gastos, wala na, hindi na po naramdaman nun, hindi na niya nararamdaman yun. Aanhin pa ang damo kung patay na ang kabayo. Kaya gusto ko lang sundutin yung portion na nasabi ko noon na nung nakaraang video ko na in-upload ko na, kailan pa ba tayo tutulong pag wala na, huli na. Hindi na po yan maramdaman. Yung hindi ko nabanggitin kung sino yun, na hindi nga makainom-inom siya ng gatas dahil nga ganun. Tapos nung namatay na po siya, yung mga anak, naku, kanya-kanyang gustong ibigay pa yung paano mo ibigay yun? Paano mo papairamdam? Habang buhay mo na rin yung dadalhin. Kasi, kung minsan, may ugali po tayo na kapag sipulano, yung ating kapatid, yung ating isa pang kapatid, hindi nakapagbigay, sinisilip natin yun. Bakit siya hindi nga siya nagbigay? Pag ganun po talaga ang ating pag-ugalit isip na wala pong mangyayari. Kasi bakit kami? Nag-aanuhan tayo nagsisilipan Hayaan po natin sila kung ayaw nilang magbigay. Huwag mong isipin, ma-stress ka kasi pagka iisipin mo. Huwag mong isipin yun. At least, kung ano't ano man, yung konsensya mo, hindi babagabag doon na sana ginawa ko to. Sana pinadalhan ko siya. Sana palagi ko siyang na ganito, ganun. Yung mga pagkukulang na yun, alam niyo po, ito lang talaga po ang iiwan ko talagang pinakamabigat na salita. Wala pong pagsisisi na nauuna. Lagi pong nasa huli. Kaya pakiusap ko sa mga anak, kahit sino ka man, kahit saan ka man, kahit ano ka pa man, lalo na sa mga matatagumpay na tao, nabasa ko, alam niyo po, mahaba buhay nila, naging successful sila. Unang-una, mahal na mahal nila ang kanilang mga magulang, lalong-lalo na ang kanilang mga ina. Hindi nila pinapabayaan. Kaya yun, isa po yun sa pinaka-secret weapon. Maniwala po kayo, totoo po yun. Pangalawa, bibigyan tayo ng mahabang buhay ng Panginoon dahil nga inaruga natin ang ating ina, hindi natin pinabayaan. Ngayon, kung hindi man tayo makatulong ng serbisyong kasi wala tayo, malayo tayo, kahit man lang sa pakunti-kunti natin sa kanya, maging happy na. Kaya wala po akong pinatungkulan, inaano ko lang na yung mga bagay dito sa mundo, pansamantala lang yan, lilipas lang yan. Pero yung ipapalasap nating pagmamahal, lalo na sa ating mga magulang, wala na po akong tatay. Isa po yun sa pinaka-regret ko rin na hindi man lang siya nakatikim ng kunting alwan sa buhay. Tapos ito na naman yung aking nanay, ganun na. Kaya hanggat maaari kung meron man akong kunti,
patikimin ko rin siya ng konti. Ganun lang yun. Ginigising ko lang yung mga lahat ng mga anak dahil wag po natin ang papabayaan ng ating mga magulang, lalo na yung mga gaya na yan, matanda na yan, kumbaga sa nasa airport na yan, nasa departure area na yan sila. Kulang na lang talaga na kaya para hindi tayo magsisi na sana ginawa ko yun. Kaya yan lang po muna, masyadong mahaba na ang video ni Lula. Sa sunod ako ulit ng mga topic na ito lang yung pumasok sa isip ko dahil base sa aking karanasan. Okay? Sana huwag niyo pong kalimutang mag-like, mag-subscribe, mag-share. To God be the glory. I love you all. Bye-bye.